Mga bata, ang kwentong babasahin ko sa inyo ngayon ay Bakit sunog ng pagong ang kanyang bahay? Isang masayang balita ang kumalat ng araw na iyon. Napisa na raw ang mga itlog ni Pawikan. Panigurado, cute ang mga iyon. Ang ulat ni Koneho. Sigurado iyon, maganda si Pawikan eh. Pakli naman ni Pabo. Maganda at cute ang mga naging anak ni Inang Pawikan. Isa si Munting Pagong sa mga naging anak ni Inang Pawikan. Tulad ng mga kapatid ay mabagal din siya, pero matyaga. Kailangan humanap kayo ng sariling pagkain. Ang ikabubuhay ninyo ay sa pawis nyo manggagaling. Pangaral ng Inang Pawikan sa kanyang mga anak. Ang mga bahay lamang ninyo ang may bibigay namin ng inyong ama. Dagdag pa nito. Sa magkakapatid, si Munting Pagong ang pinakamatyaga. Tuwang-tuwa sa kanyang Inang Pawikan. Inuwian ko po kayo ng pagkain, ina, ang sabi ni Munting Pagong. Naku, salamat naman anak, ang sagot ng kanyang ina. Iba talaga si Munting Pagong sa kanilang magkakapatid dahil siya ang pinaka-maalalahanin. Marami ang natutuwang mga magulang na hayop kay Munting Pagong. Ginagawa siya nitong isang halimbawa sa kanilang mga anak. Mabagal nga si Munting Pagong pero matyaga. Natatapos niya ang kanyang mga gawain. Hindi katulad mo, wala kang ginawa kundi pagbustan ang maganda mong sungay sa tubig. Ang sabi ng amang usa sa kanyang anak. Kung natutuwa ang mga magulang kay Munting Pagong, marami namang mga hayop na bata ang naiinis kay Munting Pagong. Ang liit-liit na ay ang kupad-kupad pa. Wika ng isang usa sa kaibigan. Ano ba nakakatuwa sa kanya? Eh, ang pangit din naman. Dagdag pa nito. Kung gusto mo ay gantihan natin siya. Tignan natin kung magagawa niya pa ang kanyang mga trabaho. Mungkahi ng pangalawang usa. Go! Humanap sila ng mga kakampi. Natuklasan nila na marami rin pala ang naiinis kay Munting Pagong. Laging siya na lang ang bida, ang sabi ng Baboy Ramo. Tama, pero hindi niya nagagawa ang kaya nating mga gawin. Sambat naman ni Ugoy. Kung gayon, bigyan natin siya ng problema. Bigyan natin siya ng dahilan upang hindi niya magawa ang kanyang mga gawain. Mungkahi ni Usa. Nag-isip-isip sila. Isip, isip, isip. Nang biglang magulat ang lahat nang makatuloy si Usa. Tama! Alam ko na ang dapat nating gawin. Kailangan nating hanapin ang kanyang bahay. Nang sa gayon, hindi niya matatapos ang kanyang mga gawain. Pakli ni Usa. Oo nga, kailangan nating gawin iyon. Sagot naman ni Kabayo. Tinukahan nila ang isa't isa. Bawat isa ay may mag-aabang sa pagtulog ni Munting Pagong. Nang sa gayon, mananakaw nila ang bahay nito at madadali iyon sa malayong lugar. Palibhasa ay pagod sa maghapong paggawa, nakatulog ng mahimbing si Munting Pagong. Gulat na gulat si Munting Pagong nang magising. Nasaan ang bahay ko? Tanong niya sa sarili. Ibon, tulungan mo naman ako. Tulungan mo hanapin ang aking bahay. Hingin, pakiusap ni Munting Pagong kay Ibon. Iyon lang pala eh, ako ang bahala. Ang sagot ni Ibon. Nakita ni Ibon ang kinaroroonan ng bahay ni Munting Pagong. Sino kayang mabait ang nagbiro nito sa akin? Wika niya habang sunog ang kanyang bahay. Tiyak na gagabihin ako sa pagtatrabaho dahil tinanghali na akong magsimula. Ibinalik ni Munting Pagong sa kanyang katawan ang kanyang bahay. Pagkatapos ay lumakad na siya para magtrabaho. Gabing-gabi na nang matapos si Munting Pagong sa kanyang mga gawain. Dahil sa pagod ay agad siyang nakatulog. Ninakaw na naman ng mga usa at mga kuneho at iba pang mga hayop ang kanyang bahay. Nang magising si Munting Pagong ay nawawala na naman ito.
Hanggang sa ilang beses nangyari ang gayon, nalaman iyon ni Inang Pawikan. Masamang biro ang ginagawa nilang iyon. Galit na sabi ni Inang Pawikan. Pinaalam ni Inang Pawikan ang birong ginagawa ng mga batang hayop sa kanilang mga magulang. Nalaman kasi niya mula kay Ibon kung sino ang mga gumawa nito sa kanyang anak. Napahiya ang mga magulang kaya naman kinagalitan nila ang kanilang mga anak. Dahil doon ay lalong nagalit ang mga kaibigan ni Munting Usa kay Munting Pagong. Isang araw ay nagpatawag ng pagpupulong si Inang Kalikasan. Matatagal raw itong mawawala kung kaya ibig makausap ang mga hayop. Nang kumalat ang mga balita, ang lahat ay naganda. Tinapos agad nila ang kanilang mga gawain. Inayos nila ang kanilang mga isusuot na damit. Sabik ang mga hayop na makita siya. Nakaisip ng kapilyuhan si Usa at ang kakampi nitong mga hayop. Ito na ang tamang pagkakataon upang makaganti tayo kay Munting Pagong, ang sabi ni Usa. Itatago natin mabuti ang bahay niya upang sa gayon hindi siya makadalo sa pagpupulong at tiyak na mapapagalitan siya ni Inang Kalikasan. Magandang idea, sambit ng lahat. Maagang umalis si Pagong ng umagang iyon. Kinabukasan ang pinatawag na pagpupulong ni Inang Kalikasan. Kailangang matapos niya ang mga gawain dahil isang araw siyang hindi magtatrabaho kinabukasan. Pagod na si Munting Pagong, pero hindi siya tumigil. Nang umuwi siya ng gabing iyon ay hindi na niya namalayan ang kanyang gutom at siya'y nakatulog. Sinamantala nila Usa at ibang hayop ang kahimbingan ng pagtulog ni Munting Pagong. Tinulungan siya ng ibang hayop para itago ang bahay. Ayos na! Mabuti ang pagkakatago. Tiyak na hindi agad makikita. Saad ni Kuneho. Parang nakikita ko na ang itsura ni Munting Pagong, natatawang sabi ni Usa. Wala si Ibon dahil maaga itong tumungo sa meeting. Walang tumulong kay Munting Pagong sa paghahanap. Hindi siya makapunta sa pulong dahil kung tanungin siya ni Inang Kalikasan ay wala siyang maisagot. Ibig nang maiyak, maawa sa sarili. Makalipas ang ilang pang oras ay nahanap niya ang kanyang bahay. Minabuti niyang dalhin na iyon sa lugar ng meeting. Hingal na hingal si Munting Pagong sa paglalakad patungo sa pagpupulong. Ngunit, nang siya'y makarating, halos wala na ang mga hayop. Ang nangyari ay tapos na ang pulong. Kaya naman nalungkot siya, nang hinayang. Dapat sana ay nakita at nakausap niya si Inang Kalikasan. Nagulat pa siya nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Inang Kalikasan. Paumanhin po, Inang Kalikasan. Hindi po ako umabot sa pulong. Hinanap ko pa po kasi ang aking bahay. Bakit? Nasaan ang bahay mo? Tanong ni Inang Kalikasan. Biniro po kasi ako ng mga kaibigan ko. Tinago nila ang aking bahay, sabi ni Munting Pagong. Pero wala naman po silang nangaring masama. Nagbibiro lang talaga. Walang maaaring ipaglihim kay Inang Kalikasan. Alam nito ang lahat ng nangyayari sa kabundukan, karagatan at kagubatan. Humanga siya kay Pagong. Sa halip kasi sabihin nito kung ano talaga ang nangyari sa kanyang bahay, ay pinagtakpan pa nito ang mga ibang hayop na gumawa ng kasalanan sa kanya. Mula ngayon ay wala nang maaaring magbiro sa iyo, wika ni Inang Kalikasan. Nagulat si Pagong na maramdaman ang pagbabago sa katawan. Tumikit sa kanyang katawan ang kanyang bahay. Kahit saan ka magpunta, ay susunugin mo na ang iyong bahay. Mula ngayon, ay walang maaaring magnakaw yan sa iyo. Bibigyan din kita ng kapangyarihan na lumangoy para maaari kang mabuhay sa tubig at sa lupa
bilang regalo sa iyong kabutihan. Pinarusahan naman ni ng kalikasan ang mga hayop na nagkaisa laban kay Munting Pagong, lalo na si Usa. Hinayaan niyang hantingin ito ng mga mangangaso. Ngayon alam niyo na kung bakit sunog ng Pagong ang kanyang bahay.